So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, may mga nagpapakalat po kasi no na bali-balita na itong si Attorney Balikod ibabaliktad na. Tatalikod na raw. Si Balikod, tatalikod. Kasi una sa lahat, no, nagmamakaawa na po si Balikod na sana daw po i-dismiss yung kaso na final ng mga politiko. Lord dyan po sa 18 Marines kasama siya. Ayun na, ayan sinasabi ko sa inyo di ba? Ang tatapang ninyo na sabihin at mambintang. Yan nakatanggap ng maleta, yan nakatanggap ng maleta, yan nakatanggap ng maleta. Ngayon, pag kinasuhan kayo, wala naman kaming kasalanan Parang awa nyo na. Pero pag-usapan natin yan na. So ngayon, ito pala yun, no? So, Balikod urged DOJ to dismiss cyber libel cases versus ex-soldiers. Tag-ira, no? Galing, So, sabi dito, lawyer Livito Balikod, no? Okay, Saturday pa to, di ba? On Saturday, urged the Department of Justice. Bakit Saturday walang pasok? Gago pala to. Gago pala to, no? Magbabakaawa sa DOJ, no, na baliktarin yung kaso. Wala na bang pasok? Ano ba yung DOJ ito yung Sabado half day? Half day, no? Yung DOJ ito yung Sabado. Sabi niya dito. Okay. Lawyer Levito. Levito pala pangalan nito Levito Balikod on Saturday urged the Department of Justice to dismiss all cyber libel cases filed against him and the 18 former soldiers, arguing that the allegations are the center of the complaints are already under investigation by the Office of the Ombudsman. Di ba? So no? Hindi kasi mga kababayan ganito. Okay, sige. Yung kaso po kasing final na sa laban sa 18 Marines, 18 Basurero, nasa DOJ yun. Iba naman po sa Ombudsman. Alam nyo ginawa nila sa Ombudsman? Nagpasa sila ng affidavit, tapos imbestigahan daw ng Ombudsman. So alam nyo, napaka-bullshit nun, no? Nagagamitin mo yung Ombudsman para madismiss yung kaso mo sa DOJ. Oy, Balikod, anong klaseng katangahan yan? Hindi porket nagpasa lang kayo ng affidavit sa Ombudsman, magagamit nyo na yon para madismiss yung kaso nyo sa DOJ. Buti lang sana kung isang tao lang. Kasi isang tao nga, malabo yan. Pero ang dami ninyo tinuro. Ang dami ninyo pinagbintangan. Di ba? Ang dami. Meron akong video dito niyan Marami, si Jarid, si Dilima, si Trillanes, si Abante, tapos si Paulo Ortega ata kasama, Paulo Ortega, si Adjong. Ang dami nyo pinagbintangan. Tapos gusto nyo i-dismiss na yung kaso ninyo? O ngayon sa 18 Marines? O sa 18 Marites? Pag kayo, iniwan kayo ni Balikod, puta kawawa kayo. Makukulong kayo. Ang tanong dito, pag iniwan kayo ni Balikod, may abogado kayo. Hindi nyo naisip yun kasi mga bobo kayo. Patay gutom na kayo, mga bobo kayo. Alam nyo ganun talaga no? Pag patay gutom ka, hindi ka na nakakapag-isip. Hindi ba nila naisip yun na kapag sila iniwan sila, mukha silang tanga? Di ba mukha sila basang sisiw no, na nasa kalsada, na anytime sasagasaan na lang sila? Bobo And by the way, mga kababayan, sabi ko nga doon sa content ko, no, nung nagpapamassage kami, di ba? Sabi ko nga, kung kasuhan lang naman yung pag-uusapan natin dito, merong malakas po na depensa si Balikod. Sasabihin lang naman ni Balikod dyan na ako po'y abogado lamang. Kung ano yung mga sinabi nila, ayun lang naman ang nire-represent ko kasi kliyente ko sila. Doon pa lang mga kababayan, no, nung sinabi pa lang po ni Levi Balikod na kayo po ay kliyente nila, kayo po ay kliyente ni Balikod, dapat nag-isip na kayo na lahat ang sinasabi ni Balikod, ang nire-represent nito, kayo. Tama, di ba? Di ba na naisip yan ng mga 18 Marites? Nagteka lang, ang dami sinasabi ni Balikod. Kliyente kami Kung ano sinasabi ni Balikod, ibig sabihin nun, ay din sinabi namin. Ang dami sinabi ni Balikod, mga kababayan, na puro binta na walang ebidensya. Pero by the way, mga kababayan, no, kung sakaling nga po magkakasuhan talaga, merong malakas na depensa si Balikod. Ang sasabihin niya lang, wala akong kasalanan. Kasi kliyente ko sila. Kung ano na pag-usapan namin,
Oh, ay lang sinabi ko sa media. Di ba kaya kayong tanga? Ito pala. May video pala dito. Ito, panoorin natin to. Nung final ko yung complaint namin sa Ombudsman noong February 2026, the Ombudsman already took cognizance of our complaint. Kaya dapat yung mga libel and cyber libel cases na yan ay ma-dismiss. Dapat na umanong ma-dismiss ang kaliwat kanang reklamo ng libel at cyber libel laban kina Attorney Levy Baligod at sa grupo ng mga sundalo na di umanong nag-deliver ng malalaking halaga ng pera sa mga politiko. Ito ang iginiit ni Baligod matapos sabihing magsusumiti sila ng counter affidavit sa Lunes sa La Union bilang tugon sa mga reklamong inihain ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega laban sa kanila matapos umanong mapangalanan na kasama sa mga kongresistang nakatira ng pera ng mga sundalo. So ang buod ng aming counter affidavit, number one, it should be dismissed for lack of jurisdiction. Ayon kay Baligod, Kita nyo, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Ginagamit nila yung ombudsman para ma-dismiss yung kaso. Ano akala nyo sa ombudsman? Tanga. Ano akala nyo sa DOJ? Tanga. Di ba? walang jurisdiksyon ng San Fernando La Union Prosecutor's Office sa reklamo dahil dapat ay sa Quezon City ito dinidinig. Bukod sa kawalan ng jurisdiksyon, idinagdag nito na sa katunayan anya ay nagsasagawa na ng hiwalay na fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng aligasyon ng maleta deliveries sa mga mambabatas. Dahil yung Ombudsman, ginamit na nga niya yung affidavit ng ilang mga sundalo. At pag ginamit ng Ombudsman yan, ang ibig sabihin may katotohanan. Tapos dito sa libel cases, sasabihin mo hindi totoo. Sa kasalukuyan, mahaba na ang listahan ng mga mambabatas at iba pang mga personalidad na naghain ng mga reklamo laban sa kanila. Ang lahat ng mga ito, iginigiit na kasinungalingan ang pagkakadawit sa mga umano'y nakatira ng maleta o di kaya mga paper bag na naglalaman ng malalaking halaga ng pera. Hindi daw totoo yun. Well, it's a self-serving denial, no? Self-serving denial daw po yung yung pagtanggi ng mga nakatanggap ng maleta, no, ng sabi nga po ni Levy Baligod, self-serving denial. Eh sila naman, self-serving allegations. Sila naman mga kababayan, self-serving allegations. Bintang ng bintang nang walang ebidensya. Self-serving po yun. Taka ng mukha nito, ang pangit eh, no? Pangit na, sinungaling na, tanga pa. Iwanan mo na. Kalimutan mo na yan. Iwanan mo na sila. Iwanan mo na yung 18 Marites para magmukhang tanga. Ano, nahirapan ka na? Hirap na. Ang hirap talaga ng sinungaling. Pagkatapos yung pagsisinungaling nila, umabot pa ng Senado. O, so ang hirap, di ba? Iwanan nyo na yan. Lapit na yan. Konti na lang yan. Sabi ko sa inyo. Merong hindi lang isa, dalawa, tatlo ang nakakita eh. Imagine mo, mahigit sa 10, halimbawa, ang nakakita sa'yo. And that is the best evidence, yung testimonial evidence. Hindi, po talaga dito, do. The best evidence daw po is testimonial evidence. Kasi nga daw po, lagpas 10 daw yung nagtuturo sa mga tao na to. Actually, depende po yan eh. Hindi pwede maging best evidence yung testimonial evidence kung ganyan po yung collaboration po ay puro pagsisinungaling. Yung testimonial evidence mga kababayan, magiging malakas na ebidensya po yan kapag ito po ay merong collaborated na ibang ebidensya. Medyo maganda pag-usapan din yan, no? Pero ayun nga po yung point. Sinungaling pa. At tigilan nga natin yan, lang kwenta yan. So, ngayon mga kababayan ito. So, ito mga kababayan, no? Ito yung mga nag-file ng kaso. Diba? Siyempre, alam naman natin, si Loding Trillanes, diba? Trillanes filed cyber libel raps versus 18 Marines, March 23. So, nagpuproceed na po ito, ha? Alam niyo mga kababayan, no? Kwento sa akin ng tulap pa natin DDS. Kasi nung nag-file ng kaso si Trillanes, diba? Nung March yun, eh. Inaasar ako ng mga DDS noon, no? Eh, takero, wala ka, lakas ng ebidensya namin. Mga 18 Marines yan. Hindi magsisinungaling yan. Tapos sabi ko, nag-file naman ng kaso si Trillanes. Tinawanan lang daw po ng 18 Marines. Takero, di mo ba alam na yung fidel ni Trillanes na cyber libel sa kanila, tinawanan lang nila? Kasi unang kaso eh. Unang kaso, no? Tinawanan lang daw nila yung kaso. Puntahan natin. Tinan natin, oo.
Alam nyo, ay ang hirap na pagtatanga-tanga kapag wala kang alam. No, yung tinatawanan mo yung kaso sa'yo na di mo alam na malaking dagok pala ito eventually sa inyo, di ba? So ngayon, nag-file na nga ng kaso si Trillanes. Ang sumunod na nag-file, ang alam ko si Dilima. Si Dilima, ang katapang pa pala, no? Kasama pala si Katapang. Oh, yan ha. So ngayon, ang point ko ngayon mga kababayan, kung dati tatawa-tawa sila, sa dami po lang nag-file ng kaso sa kanila ngayon, threatened na po sila na makukulong sila. Oh, meron pa yun dito, do. O yung kanina nga, Paulo Ortega, 18 bodyguards sasagutin reklamong cyber libel nila Union Representative Paulo Ortega. Ngayon, alam niyo mga kababayan kung anong malupit dito, ganito yan eh. So nag-file nga po ng kaso sa Paulo Ortega. So syempre, ang kailangan nyo dito, magpapasa ng affidavit, counter affidavit, at tapos mag-oath. Di ba mag-oath? Ganun, di ba? Ma'am Trigger Woman, di ba? Ganun eh. Ngayon, ang problema ng 18 Marines, nag-file po ng kaso si Paulo Ortega sa La Union. So, ibig sabihin nun, pupunta sila ng La Union. O, di ba? Sabi ko sa inyo, tanga-tanga nyo eh. Naabala pa kayo tuloy. Ang problema, paano kung si Janet Garin nag-file ng kaso sa Iloilo? Di pupunta kayong Iloilo, 18 kayo. Oh, di ba? Ayan ang tanga-tanga kasi, tanga-tanga nyo kasi. Ito, pakita ko sa inyo, no? Umamin sila eh, Pa-administer lang kami ng oath subscription for our counter. Yan. Pala ito. Pa-administer lang kami ng oath subscription for our counter affidavit to be filed with the City Prosecutor's Office of San Fernando, La Union. Deadline kasi namin sa Monday, so ipapa-mail na lang namin, no? Because mahirap mag-travel yung 18. Pwede ba yun? Oy, unfair yun. Hindi pwede yun. Mag-o-out kayo, naka-mail? Hindi pwede. Oh, yan sinasabi ko eh. Plus ako 19 long travel. Plus ako 19 long travel. So pwede naman po 'yon. Sige lang. Tingnan lang ha. Hindi ko pa putulin. Ulitin natin. Register lang kami ng oath subscription for our counter affidavit to be filed with the City Prosecutor's Office of San Fernando, La Union. Deadline kasi namin sa Monday, so ipapa-mail na lang namin, no? Because mahirap mag-travel yung 18, plus ako 19, long travel. So pwede naman po 'yon. Umamin na si Barikod. Sabi niya, i-mail na lang namin. Kasi mahirap daw po mag-travel ng 18 Marites, kasama siya bali 19, land travel. Pero pwede naman daw po yun. Sabi niya ganon. Okay. Sige. O may airport kami sa La Union, Taquero. Walang dahilan. Land travel daw po gusto niya, Ma'am Hermes. O mahirap daw po yun, sabi niya. Eh kung mag-aeroplano siya, di ba salong mahal? Ang mahal-mahal ng aerofee ngayon. Hindi pwede. Pumunta kayo doon, mga buwakan ng ina kayo. Alam nyo, unfair yun. Alam nyo, nung ako nakasuhan ako sa Caloocan, di ba mag-out ako nun eh. Pupunta ako doon. Oh, nung ako pinakasuhan sa May Kawayan, Bulacan, pumunta talaga ako doon, nag-out ako doon. Dala ko yung counter affidavit ko. Oh, ako po si sa wastong gulang na nanunumpa na lahat na nakalagay dyan ay pawang katotohanan base sa akin nalalaman. Ganon! Tapos sila, i-mail lang nila. Ngayon ang nakakatawa dito, puta, La Union pa lang yan, nahihirapan na kayo. La Union pa lang yan, sabi ni Levy Balikod kanina, di ba? Mahirap yun, La Union. 18 kami, kasama ko. Eh, paano pa sa Iloilo? Kay Janet Garin. Paano kung doon nag-file ng kaso sa Iloilo si Janet Garin? Ano yan? Philippine Tour kayo ngayon. O Philippine Tour kayo ngayon, yari kayo dito. Benny Abante, taga Maynila. No, may copy ako niyan dati dito eh, nawala lang eh. Oh, pero ang point ko dito, yung mga nag-file ng kaso sa inyo, yung iba dyan, nasa probinsya. Nasa probinsya. Mag-rent na lang sila ng bus, tapos mag-vlog sila, no?
Mapahirap kasi yun. Pupunta kami La Union, 18 kami. O, La Union pa lang yun. O, paano pa pag sa iba? Adjong, di ba? Si Adjong nga pala, taga Mindanao. O nga pala, no? Si Congressman Adjong pala, nasa Mindanao din pala. O, di ba? Yan ang problema sa inyo. Wala kasi, iba kasi ayaw filean ng kaso, di ba? Kung ako, dapat nag-file ng kaso si Kiko, no? Sa Pampanga. Dapat nag-file siya ng kaso doon. Okay, Sandro Marcos. Di ba dapat nag-file din ng kaso si Sandro Marcos? Yun nga lang, wala eh. Tinawanan lang eh. Di ba? Anong paway-paway dyan? Anong paway? Musiyom tong paway, dito ako matatanggap ng pera. Tanga rin eh, no? Yung bahay po ng mga Marcos sa paway, musiyom po yun. Tapos sabi ng 18 Marines, doon kami kumain, doon kami natulog. Hindi gago nga, no? Ang sumalubong sa amin doon si Sandro Marcos, naka-short. Ewan ko ba? Grabe. Well, yung iba kasi ayaw patulan. Dapat yung iba patulan na. Para travel sila sa buong Pilipinas. Tingnan natin. Alam nyo kung sila po'y talagang funded by Mike Defensor, dapat di na sila nahihirapan sa mga travel kasi may pondo yan. So, ano ibig sabihin doon? Iniwanan na kayo. Ayan ang tanong ko sa mga 18 Marites eh. Hanggang saan kayo poprotektahan ng mga handler ninyo? Hanggang saan? Hanggang kailan? Dahil yung mga kasong final sa inyo, habang buhay nyo dadalhin yan. Di ba? Si Barbers, di ba nag-file ng kaso si Barbers? Ano? Nag-file di ba si Barbers ng kaso? Sabi ko eh, tanga-tanga eh. Di ba pala, no? Si Garin nga pala, no? Si Janet Garin. Oh, sabi ko nga kanina. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Masabi nyo nga po dito, no? Sa, dito na nga po. Kasi ito na, simula pa lang ito, no? Ng kalbaryo nga po ng 18 Marites. Kasi kung titingnan natin, wala na pong pumoprotekta sa kanilang senador. Wala na eh. Di ba? Yung mga nangako sa kanila na, tutulungan namin kayo. Tutulungan namin kayo para mapabagsak si Bangag hanggang dulo. Pero hindi naman pala, iniwan pala sila. Oh. Wala nang senador na sumusuporta sa kanila at ngayon, sila na lang po. Sabi ko nga mga kababayan eh, wala na po silang kwenta. Wala na ang kwentang 18 Marites. Kasi po ayaw na silang patulan ng Senado. So ano pang kwenta nila? Ano na yung platform nila na gagamitin para mapalakas nga po yung narrative? Wala na. Oh, paano kayo ngayon? Kung ano ba nang nararamdaman nila ngayon na hirap, no, sa mga kasong sa kasong sinasagot nila ngayon, simula pa lang yan. Simula pa lang yan. Kapag nagbagsakan yung mga sabpina ng mga yan at kayo iniwan kayo ni Balikod, yari kayo dito. Bumaba kayong tanga. O, di ba? So, yun mga babae, no? So, next topic muna tayo. No? Wait lang, check ko lang kung anong date to. Gusto ko na malaman na